Ito na. Wala tayong aasahang boxing. Nabitin tayo lahat. Kala natin pagising ng umaga, alas 9, pupunta tayo ng Rizal Memorial Stadium para tayong manood ng boxing between General Torre, Director General ng Philippine National Police, at Baste Duterte, Mayor ng Davao. Hindi po mangyayari. Malungkot, hindi mangyayari. Kasi tumakas kasi umalis Bigla pong nagpunta ng Singapore si Baste. Ewan ko kung ano meron doon. Actually, pwede rin silipin niya ng Department of Interior Local Government. Kasi ang government official, elected, appointed, anumang posisyon mo sa gobyerno, kahit empleyado ka, pag ikaw ibibiyahe, dapat mayroon travel authority. Kung halimbawa ay bakasyon, personal na bakasyon, dapat mag-apply ka ng vacation leave. Dapat nagbakasyon ka, may vacation leave pagka ikaw ito gobyerno. Kung ikaw na may biyahe, official, dapat may travel authority. Ganun po yun. Ang tanong, yung bigla bang biyahe ni Baste sa Singapore, yung ba ay may travel authority kung official? Kung yun naman ay bakasyon, nag-file ba siya ng leave as acting mayor, vice mayor at acting mayor ng Davao? Panibagong kaso yan. Kung matapang lang itong DILG, pwede nilang silipin yun. Yung ito, 2 punto yan Kung official travel, mayroon ba siyang travel authority na ibinigay ang gobyerno? Pag wala, problema yan. Kung bakasyon, siya ba yung nag-leave, nag-file ng leave na siya magbabakasyon dahil mayroon siyang obligasyon, lalo pa yung masama ang panahon sa Davao at mamamayan ng Davao City as mayor, as acting mayor o vice mayor. Dalawa ho yan. Another problem yan pagka hindi yan nagawa ng Baste. Di ba? Panibagong problema naman, pero pag tinatalakay natin katulad nito, magagalit na naman yung mga DDS na mga saradong isip. Banat, hindi banat yun. Kasi bobo kayo, kaya hindi kayo akala nyo banat. Legal yun. Tanungin nyo ang lahat ng mga government official pa nagbibiyahe, may travel authority yung pag-official. Pag travel authority, may travel authority, ginagamit yung pera ng bayan. Legal yun May official na meeting. Pero kung personal na vacation, nagbakasyon ka, abay dapat mag-leave ka. Dahil meron siyang obligasyon as local executive ng Davao City. Pero kung halimbawa ay basta umalis lang, ay delikado yan. Kaya nga dumabi ngayon ng issue. Iniiwas sa boxing, natakot sa boxing laban kay Torre, at yung kanyang biyaheng, kung ano man yung biyaheng yan, meron pa siyang pananagutan. Magpapaliwanag pa rin siya. O kaya DILG, Secretary Remulla, galaw-galaw. Mahalagang malaman ng mga taga-Davao at taong bayan, ano itong biglang biyaheng ito? Bakasyon ba ito o opisyal? O kaya nga malabo na yung boxing. Kasi nga po, bukas na yon, biglang nawala yung mama Pero sabi ni Torre, tuloy, pupunta siya ron. Dumating hindi si Baste, tuloy, kasi lilikom ng pera, ibibigay sa mga biktima ng typhoon, binaha. Charity nga Okay, mo, panalo si Torre dito. Nakapag-practice pa at nakapag-jogging pa sa kabila nung 2 araw na malakas na buhos ng ulan, nagtumatakbo dun sa oval ng Campo Crame, exercise. Pero kung sakaling matuloy, may laban siya. Di ba? Iba talaga ang tapang nitong mamang ito, Please like and share. Subscribe kung hindi pa sa ating mga channel. At yan nga po ang mangyayari. Mukhang wala po talagang mangyayari na boxing match between PNP Chief General Torre at sa kauna-unahang Bisayang duwag na Davao City Mayor Baste Duterte. Ayun. So nagtatakbo si Baste papuntang Singapore. At alam niyo, sa totoo lang, kahit ano pa ang dahilan ni Baste, siya ang naghamon Diba? Ikaw ang naghamon. Kumasa yung hinamon mo. So, anytime, any place, kung ano ang itaga, ano ang italaga, ano ang ibigay na panahon, nung hinamon mo, pupunta ka kasi ikaw naghamon Diba? Kaya lang, you're not a man enough to face the challenge. Diba? Hindi mo kaya. Yun na lang ang totoo. Yun na lang, doon na lang tayo sa totoo. Pumunta na lang tayo sa katotohanan. Naduwag si Baste, natakot si Baste, dinaga si Baste. Yun lang po ang dahilan yan. Wala nang iba pa. Kasi hindi pwedeng dalan yun. Pupunta ako, basta hindi Sunday, mga wala nang camera. Napakaraming dahilan. Ang tunay na matapang na naghahamon, kahit na sa tuktok pa ng bundok tralalayan, ay nako, talagang pupunta yung naghamon. Kaya lang nga po, si Baste ay may dugong Duterte. Si Digo nga isang matandang hukluban na si Kawaldi Carbonell.
hinamon ng barilan. Hindi pumunta si Digong. Si Digong din na nagamon doon. So, meron talagang tendency na ang anak ng isang duwag na matapang lang ang bunganga ay hindi talaga dumating sa isang duelo. Diba? Nagamon naman tong si, si Baste, tapos hindi ka pala pupunta. Baka eto nakita. Baka nakita ni Baste na ganyan katindi kung paano sumapak etong si General Torre. Di ba? Kaya po, nako talagang kahit sino yata, kahit na 30 years old lang matatakot dyan. Di ba? Sinasabi na nga nung mga vlogger ng mga bobong DDS, dehado daw etong si General Torre. Sabi ng mga vlogger, dehado daw si General Torre. Bakit tumatras si Baste? Bakit hindi siya pumunta sa hamon? Bakit hindi siya pumunta doon sa laban nila? Kung talagang matapang si Baste at dehado si General Torre. Nako, sinasabi niyo pang dehado si General Torre. Hindi nga pumunta si Baste, takot na takot. Siguro nakita nga talaga na itong si General Torre, may suntok. Matindi ang nito, kaliwete. Ayun Diba? Kahit naman yata sinong bata pa ang makapanood niyan, nako, talagang matatakot kay General Torre. Diba? Kumbaga, talaga naduwag. Yun lang yun. Ayan Biruin niyo si General Torre, hinamon. Ngayon, syempre, si General Torre nagpakondisyon. Nagpalakas ng katawan. 55 years old Diba? Hindi ba nakakaya yun? Hindi ba naisip ng mga bobong DDS yan? 55 years old yung hinamon. Kumasa agad. Hindi nagdalawang isip, hindi man lang kumurap. Wala man lang pag-aatubili. Nilabanan kagad ang hamon ni Baste Duterte. Kaya yung sinasabi nitong si Tukmol, hindi pala si Tukmol. Teka, iba to. Nasaan ba si Tukmol? Meron dito yung vlog ni ito si Dahil sa ating fundraising ito. At ito ay para naman sa mga typhoon and flood. These are my conditions. Pag-usapan mo yung amo mo na presidente. Linawin natin si Torre ang unang nagbigay ng kondisyon. Napaka one-sided. Anong kondisyon ang binigay ni Torre? Wala namang binigay na kondisyon si Torre. Ang kanya lang, kesa magsuntukan sila na walang napapala ang mga Pilipino, ay gagawin na lang nila itong charity event. Hindi yun kondisyon. Walang kondisyon si General Torre. Kahit ano pa ang mangyari, tutuloy at tutuloy si General Torre sa laban nila ni Baste. Anong sinasabi mo, banat bay na may kondisyon? Etong si General Torre, bobo ka talaga, Diba? Bakit to, Kanyo? Remember, in every fight, every boxing fight, or any fight, whether it's basketball, volleyball, o kung anumang sports yan, there should be a negotiation. Magne-negotiate sila. Saan ba natin gagawin? Kailan ba natin gagawin? Paano ang ticketing niya? Saan mapupunta yung proceeds? Tama, mali. Negotiation. Anong ginawa ni Torre? Pala desisyon. Hindi negotiation, pala desisyon. Nag-decide siyang mag-isa. Hindi, dito, punta ka sa linggo. Parang suntukan sa kanto. Punta ka dito sa linggo pag di ka pumunta, duwag ka pag di ka pumunta sa linggo. Tapos lahat ng kikitain dyan, bigay natin sa parang ang dating, sandali, bakit ikaw ang nagdesisyon? Kahit ako, kung ako si Bas, babarahin ko yun Sino ka para maglagay ng kondisyon at sabihin mong pumunta ako dyan? Puro kayo ka baklaan, puro kayo ka badingan. Puro kabaklan at kabadingan ng inyong mga excuse Diba? Nagamon si Baste. Ako man yung hinamon ni Baste. Anytime lalaban to, hinamon ako Kahit saan tol, pupunta to, hinamon ako Diba? Anong negotiation pa? Wala na. Kasi nagamon na yung tao. Nagamon si Baste. Sumagot si General Torre. Gawin na natin kagad, linggo. Para mapabilis ang pagbibigay
ng mga proceeds sa mga nasalanta ng bagyo. Ano, negotiation kailan? December. Next year. Next year. Diba? Kaya nako, banat bay, wag mo na ipagtanggol ang kauna-unahang duwag na Bisaya na mayor pa ng Davao City. Kahiya-hiya ang Davao dito. Sa halip na itinaas ni Baste ang bandera ng Davao na matatapang ang mga taga Davao na kapag naghamon ng mga taga Davao ay hindi ito umatras, hindi ito tumitiklop, hindi ito naduduwag. Sus Mariosep, nagtatakbo pa papunta ng Singapore. Huwag niyong idahilan yung mga ganyang sinasabing dahilan, mga kondisyon. Ang sabi lang ni General Torre, this is a great opportunity para makatulong sa taong bayan. So, ibig sabihin, ayaw nyo pala makatulong sa taong bayan. Ayaw nyo pala maging mabilis ang pagbibigay ng proceeds. Kailan pa yung laban? Negotiation? Ano kailan? Sa November 1? Sa December 25? Sa January 1? Kaduwagan na yan. Kabaklaan na talaga yan. Kabadingan na talaga yan. Huwag nyo nang ipagtanggol si Barbie Duterte. Huwag nyo nang ipagtanggol si Barbie. Barbie na eh. Baka kaya pinagtatanggol ninyo kasi Barbie din kayo. Kaya ito, yung sinasabi mo patungkol kay Baste at kay General Torre, Banat Bay. Nalaman daw, di umano, allegedly, ng kampo ni Torre na aalis talaga si Baste sa linggo. Kasi yung schedule ni Baste sa linggo, alam na po namin yan 2 weeks ago pa. Alam po talaga na aalis kasi... Kayo nakakaalam. Pero si General Torre, tinanong mo ba kung alam ni General Torre? Bobo ka pala eh. Magseset ba si General Torre ng laban nila ni Baste ng linggo kung alam ni General Torre aalis etong si Baste? Diba dapat sinabi ni General Torre, sige kasi alam ko aalis si Baste sa linggo. So sa next week na lang, next Sunday na lang. Diba dapat ganun sinabi ni General Torre? Ura-urada, nung gabi na lumabas yung vlog na yon o yung video na yon, yung podcast na yon, kinaumagahan, sumagot na kagad si General Torre. Kaya ano yung binabanat mo, Banat Bay? Kabubuhan na naman yan. Nga po, naka-schedule yung pagpunta ng mga kamag-anak sa Dahig. Nasagap kong balita, nalaman daw, bago kumagat si Torre doon sa hamon ni Baste, nalaman daw ng kampo ni Torre na aalis talaga si Baste sa linggo. Yun ang nabalita sa akin, di umano. Remember, may ticket yan. Hindi naman po biglaan yan. They can verify. Kung ako, ito yung pinipicture nila tatakas si Baste dahil may Kung ako tatakas, hindi ninyo malalaman yan. Kaya lang, bakit ninyo nalaman? Agad-agad, lumabas ka agad sa balita na pupunta siyang ang bilis ng impormasyon. At magtataka kayo, bakit nung sumagot si Torre, in-schedule na kagad, Sunday, laban tayo. May schedule kagad siya without even asking yung kalaban niya para, quote-unquote, magmukhang umatras si Baste. Nako, yung palusot nyo na yan, di umano, Banat Bay. Palusot na lang yan ang mga duwag. Kahit ano pa sabihin ninyo. Si Baste Duterte naghamon. Hindi naman si General Torre naghamon eh. Si Baste ang naghamon. So kapag sumagot ang hinamon, lalaban na kagad ang naghamon. Wala nang kung ano-ano mga kondisyon. Wala nang kung ano-ano na mga palusot. Huwag mo nang pagtanggol, Banat Bay. Duwag talaga. Dahil ang tunay na matapang, kahit na meron pang humarang dyan na mga barko ng Amerika, barko ng China, sa laban nila ni General Torre, pupunta't pupunta yan. Kahit na nabibiyak pa ang lupa, merong delubyo, may lindol, may bagyo, pupunta't pupunta yan, mapatunayan lamang niya na matapang siya sa kanyang hamon. Kaya lang wala eh. Sabi ko na Barbie. Ito nga yung Barbie nyo Pinagtatanggol nyo Barbie. Walang kamera. Sutukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Gusto mo, puntahan kita, walang kamera,
Suntukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng ano? Masyado ka mang masubis. Well, hindi ko alam kung if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Nag-ensayo na nga eh. Kaya lang, ikaw Basti, tumakbo ka. Walang dahilan, hindi pwede Tuesday. Ano ka? Ikaw naghamon eh. Di sana, nung naghamon ka, sinabi mo kay General Torre, o sige, sa darating na Martes, suntukan tayo. Ay di maganda sana. Di ba kaya lang, naghamon ka, yun pala, lilipad ka, aalis ka. Hindi na pwede mga palusot na ganyan. Wag na magpalusot. Na Barbie talaga. Natakot. Yun lang talaga yun, Baste, sa Kabanat Bay. Kasi kung tunay na naghahamon, anytime, anywhere, talagang pupunta yan, naghamon eh. Diba? Buti sana, kung una pa lang hamon niya, sinabi, o sige, hindi ako pwede ngayong linggo, next week, laban tayo, suntukan tayo. Saka yung sinasabi mo, Baste, walang camera, walang charity, walang gloves, bakit tayo mo bang makatulong sa taong bayan? Para naman pinapakita nyo na talagang wala kayong pakialam sa mga Pilipino. Para naman sinasabi mo, Baste, na ayaw mong makatulong. Para namang sinabi mo, Baste, na hindi importante sa'yo ang mga Pilipino na dating sumuporta sa tatay mo. Ayaw mo ba na magkaroon ng charity event na makakatulong sa mga Pilipinong nasalanta ng bagyo? Aba, hindi na ako magtataka. Duterte ka, wala ka naman talagang pakialam sa mga Pilipino. Tatay mo nga, di ba, ginurgur, nasa 30,000. Kaya ngayon, nabubulok doon sa kulungan ng ICC. Diba, walang talaga, walang kasimpatya-simpatya to sa mga kababayan natin, itong si Baste. Hindi na ako magtataka kung bakit ang isang Baste Duterte ay ayaw ng charity event na tinalaga ni General Torre para makinabang ang mga nasalanta ng bagyo. So, etong si Baste, di ba, naghamon siya para magyabang. Si General Torre, sinagot ang hamon para makatulong. Di ba? Magkaiba ang goal. Yung isa pansarili, yung isa para sa bayan. So, sino ang bayani? Di ba? Si General Torre. Kasi si General Torre, makikipagbasagan ng muka, tumanggap sa hamon, di ba? Ang kanyang objective, sa halip na makipagbasagan lang ng muka, mayroon pang side bet na makakatulong sa taong bayan. Kaya ibang-iba po talaga ang mga Duterte. Ayaw nila ng yung mga ganyan tulong-tulong sa gusto nila yung kikita lang din sila. Katulad niyan yung sinasabi ni Baste na pupuntahan niya si General Torre. Tas suntukan sila, walang camera, walang gloves. 'Di ba? Bakit? Ayaw mo bang makitang ginugulpi ka ni General Torre? Ayaw mo bang makita na nalulumpo ka dyan, na ikaw tumitiklop sa bawat pagsuntok ni General Torre sa sa sikmura mo? Ayaw mo bang makita ng mga Pilipino na nang sikmuraan ka ni General Torre, tumiklop ka? Ay nako. Ay, eto, meron ako nasagap din na balita, meron daw pong nag-apply na round girl. Kaya lang yung nag-apply na round girl, boy pala. Boy, kalbo. Kalbo, tapos siya, kloseta. Nagpapanggap na boy, nagpapanggap na astig. Ang laki ng katawan, nag-gym pa nga nagbi-big bike pa nga pero yung pala gusto pala maging round girl ni Torre at ni Baste. Ay nako talaga, sabi ko na Barbie. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Wala pasensya na, kauna-unahang duwag
na Bisaya, abay mayor pa ng Davao City. Sus Mariosep naman. Nakakahiya tuloy mga taga Davao, 'di ba? Alam ko maraming matapang sa Davao. Maraming matatapang diyan. Pero 'di ba, yung mayor nyo kasi pinahiya ang inyong syudad. Sa halip na ipagtanggol ang Davao, itayo ang bandera ng Davao, andoon nagtatakbo sa spunja at saya ng kanyang ate. So yun lamang po, maraming salamat. Bye-bye, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po, Sir Mike Abe, sa inyong video, sa inyong binigay na information sa amin. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Huwag nyo nga kakalimutan yan, walang fake news kay Sir Mike Abe.